alas nga kanta, kakabsat, kinagayem, ken kakape. Kanta nga manipod iti Pinoy Power um, media. Ayan, media ka po di Hawaii. Hindi kiti kumakanta ijay nga kadwa tayo nga Ilocano, mga Ilocanas. Nandiyan po sa Hawaii. Maraming salamat sa link na ito, sa awiting ito, napakaganda. Bro Lino, good morning, good morning. And praise God for this day. Salamat sa Kanya. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Gawad Paeng. Ako po ay bumabati sa inyo ng magandang umaga. Good morning, good morning, good morning, good morning sa ating lahat dito sa Pilipinas, dito sa Asia. Magandang tanghali po dyan sa Hawaii. Magandang hapon dyan po sa Canada. Magandang gabi yan po sa England, sa Kent, sa Sunderland, dyan po sa London. Magandang oras po dyan po sa Switzerland, sa Norway, sa Spain, sa San Francisco, California, dyan po sa Texas. Lahat po ng abutin ng ating pong programa dyan po sa Taif, Saudi Arabia, sa KSA, sa UAE. Lahat kayo na naghihintay po at laging nagantabay sa ating programa. Ang kapayapaan po ng Diyos ay mapapasa inyong lahat. Nawa, tayo lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kumusta po tayo lahat, mga kakape? Maraming salamat sa Panginoon for giving us another day. Amen. Ang araw po ngayon ay Sabado. Dito sa ating pong lugar, ang oras po natin ay 5:40. Pasensya na po, na-late po ang inyong lingkod. Hindi ko po namalayan na na-late po ako. Pasensya na. Nandun ako, nag-relax lang ako doon kanina. Tapos habang nagtitimpla ng kape, ayun, sabi ko, punta na ako doon. Pagpunta ko rito, alas 5:30 ay uno na. Kaya ako ay na-late. Pasensya na po. Patawarin po ninyo ako. Anyway, maraming salamat sa Panginoon for giving us this opportunity to be together, to pray for one another, na kumustahin ang bawat isa. And if we will going to evaluate po ang mga nangyari sa mga nakaraang mga araw, there are so many things that ang mga tao po meron pong dahilan na sila po ay natatakot, nababahala dahil nga po sa ating pong sitwasyon ngayon. May mga bagay-bagay na gusto natin gawin na hindi naman natin pwedeng gawin. Kaya minsan napapaisip na lang tayo, hanggang kailan kaya ang sitwasyon ito. That's why we are here at nagkakaisa po tayo para hingin po ang pabor ng Panginoon na sana sa kanyang pong kalooban na matapos na rin po ang ating pong nararanasan ito. Dahil nga po napakarami na pong mga naperwisyo. Of course, we all know because of the sovereignty of God. Dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, alam po natin na hindi po kailanman patatalo ang Diyos sa gawin ng kadiliman. Because siya po ang pinakamapangyarihan sa lahat. Pwede po tayong umasa at magtiwala sa kanyang po mga ginagawa. At salamat sa kanya, sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil sa pandemyang ito, napalapit po ang Panginoon sa atin. Lumapit po tayo sa Panginoon. At salamat sa Diyos at dito na ipakita sa atin na hindi po kayamanan ang magbibigay sa atin ng buhay. Though you can enjoy the pleasures or the possessions that you have, pero alam natin, when COVID comes, lahat po tayo pare-pareho. Maunawaan po natin na lahat po tayo nakaapak dito sa lupa. Salamat sa Panginoon, kaya kailangan po nating mapanatili at manatili na mapagpakumbaba ng sa ganon ang biyaya ng Diyos na yun po ang dahilan kung bakit gising tayo ngayon at buhay tayo ngayon. Huwag nating hayaan na ang biyaya ng Diyos ay mawala sa atin. Dahil pag nawala ng biyaya ng Diyos na nagtatrabaho sa ating buong buhay, that means end na. Finish na. Tapos na. Tapos na ang ating pong ang ating layunin,
ang dahilan kung bakit nandito tayo sa ibabaw ng lupa. Kaya salamat sa Panginoon, at before we will go to our prayer, pakinggan muna natin itong awiting ito. And after this, I want to update ang sitwasyon po ng ating pong probinsya. Okay, mali yung aking napindot na song. Ito yung kanta. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Yes, magandang umaga. Good morning, Wilmer. Thank you for watching from Hawaii. Ang isa pong kasama nating Def, dyan po sa Hawaii, si Wilmer Cagilinia. And of course, kay Brolino, Brother Marcelino Gutierrez, maraming salamat, brother, for always for the support na pinapakita mo at binibigay mo sa programa ito. Maraming salamat. God bless you. And of course, sa mga nandyan po sa Hawaii, gusto ko lang po kayong imbitahan na nandyan po sa Hawaii every Monday po dyan sa lugar ninyo at 4 o'clock to 6 o'clock p.m. Yan po. Dyan po sa Hawaii. Hawaii time po 4 o'clock to 6 p.m. Dyan po sa Hawaii every Monday. Sa programang Crisis the Answer hosted by Brother Marcelino Gutierrez. Hinanayan namin kayo na makinig sa radyo KKNE 940 kHz AM station. Ulitin ko po, KKNE 940 kHz AM radio station dyan po sa Hawaii. Every Monday, 4 to 6 p.m. Hawaii time. Ayan po huwag mo natin kalimutan yan mga dyan po sa Hawaii. And God's willing, makakasama po ulit ako doon sa kanilang pong broadcasting. So pag-pray niyo po ang inyong lingkod na naimbitahan po na magsalita at magipag-part sa trabaho at sa programa Christ is the Answer, and the host is Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Maraming salamat. Please pray for me, brother, for good health and my family. Yes, Brother Lino, thank you very much. And of course, magandang umaga, Samuel Sammy Alonso.
Uncle, maraming salamat. Edilberto Cañete Jr., Jong, Agnan Anuska, Katkarayon Tagakararag, Ma'am Imelda Marcos Paguyo, magandang umaga po sa inyo. Meredith Dedet Maningas, Ate Marling, April Grace Recta Aligar, good morning April Grace, Bongbong Salvador, salamat. Nicanor Bendero III, salamat. Kagawad, Christy Benavista, magandang umaga sa iyo. Kapatid na Christy, maraming salamat. And maraming salamat for joining us live, Ma'am Julie Natividad Viloria Culberg. Maraming salamat po. Thank you very much for having you. We are so grateful that we have you live. Maraming salamat po, Ma'am Julie. And Sir Marcelino Gutierrez, good morning po, brother. May the Lord God bless you and your families, your care in Christ Jesus. Thank you very much. Brother Marcelino, Brolino, Auntie Marilyn Raca Alonso, magandang umaga sa inyo. Salamat po. Sister Telma Harapal ko na dilaw sa Pinili. Maraming salamat. Florilyn Espejo Akuba Wanya, maraming salamat, ma'am, for your presence as we are having this devotion. Sister Bell Guillermo, good morning, Pastor, sa lahat. Iabot naman bendisyon karatay amin. Amen. Uncle Arnold Barriano, and of course kay Aunt Elena, magandang umaga. Sister Marisa Marcelo Acob, maraming salamat. Good morning kay Brother Mario, lahat po kayo dyan. Malin Castillo Alonso, Ipag, maraming salamat. Good morning. Krame, Marjorie, good morning. Maraming salamat. Ayan po. So, update lang po tayo. Medyo nakakabahala po ang update natin ngayon. Makinig po tayo mabuti. Sonny Boy Bagay Daleri, good morning. And of course, kay Engineer Mildred Alonso Ramos. Okay. Kay Engineer Ruli. Kay Kapitan Jericho Corpus Alonso. Manang Anita Domingo Alonso. Auntie Dalin. Auntie Elsie Tapawan. And kay Manang Mindan na nandyan. Okay. There are 17 new cases na inatala kahapon. Ayan po. So, meron pong 17. Saan at sino ang mga na biktima ngayon? I mean, the positive, nag-positive sa kanilang pong swab test. Ito po simulan po natin dito sa 14 na nauna na initala kahapon. From Barangay 26, Lawag City, Apor, government employee. Government employee po yan. Barangay 20, Lawag City, Apor, government employee din po. Barangay Tangid, Lawag City, mayon po. Sa pong Apor, isang cargo driver. Biyahero po ito. Barangay 41 Lawag City, isang cargo driver din. Barangay 41 Lawag City, a local resident, siguro kamag-anak nito, kamag-anak ng driver. Isa pang 2 years old from Barangay 41 Lawag City, siguro anak nila ito. Hindi ko lang alam. 2 years old, taga Barangay 41 Lawag City, diyan po sa Balacan. Ingat kayo diyan. Barangay Bubuos, Solsona, nandun pa rin ang virus nito sa Barangay Bubuos, Solsona. At dito sa Barangay Barcelona, Solsona, Barangay San Jose, San Nicolas. Okay, Barangay San Jose, San Nicolas, Barangay Pambaran, Paway, Barangay Pansyan, Pagudpod. Ayan, Barangay Pansyan, Pagudpod. Another from Barangay Pansyan, Pagudpod. Pangatlo, Barangay Pansyan, Pagudpod. Barangay Aluguog, Badok. Barangay Aluguog, Badok. Ayan po yung mga naunang 14 at nadagdag po yung tatlong ito. Kagabi rin po.
isang taga-barangay Bubuo, Solsona, 2 months old. 2 buwang sanggol. Kawawa naman po. 35 years old from Bubuo, Solsona. Another from Bubuo, Solsona. And 7 years old from Bubuo, Solsona. Ingat po kayo dyan sa Bubuo, Solsona, sa lahat po. And of course, sa lahat po, sa kasama, lahat po ng mga nakikinig ngayon at nanonood. Huwag natin kalimutan, hindi pa po tapos ang laban. Opo, gawin po natin ang nararapat, keep safe, maging safe po tayo para safe din po ang ating pamilya. Lalong-lalo na sa lahat o sa mga palaging lumalabas para magtrabaho. Ingat po palagi. Gaya po ng sinasabi ko sa inyo, hindi lang po doon sa gate o sa pintuan ginagawa ang protocol. Dapat nasa labas ka pa lang at pagpasok sa loob, pag nasa loob ka, kailangan pa rin yung tinatawag na physical distancing at pag-iingat. Iba yung pag-iingat, mga kakape. Kasi nakakabahala po. Nakakaawa naman yung mga bata. Though we say, kahit sinasabi natin na konti lang naman ang mga nabibiktima na negatibo ang kumbaga hindi naman namamatay, parang ganon. Hindi dapat ganon isip natin. Dapat ang isip natin yung kapakanan at safety ng ating mga kasama sa bahay, sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating barangay. Concern sa lahat po ng tao na nakasalamuhan natin. Okay, so let's pray po. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. We thank you, Lord, for this time. Kami po ay lumalapit sa inyo na meron pong pagpapasalamat sa lahat po, Panginoon, ng inyong ginagawa sa amin. Maraming salamat po for this time. As we are gathered together, we pray that you may please, Lord, bless us, forgive us for the sins that we have done. Thank you, Lord, for your presence and protection and guidance, for your comfort, for your help, for your support. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat po ng inyong ginagawa sa amin. Please forgive us, Lord, for the sins that we have done. And now, Lord, lumapit po kami sa inyo at dinidulog ang sitwasyon ng bawat sa amin. If you sa mga problemang meron kami, even financially, especially, Lord, ang aming pong spiritual life, spiritual situation. We beg you, Lord, that you may please help us to grow. Give us that heart to learn more from you. Desire to learn more from your word. I-bless mo po lahat, Panginoon, ng mga nanonood at mga nakikinig ngayon, that you may please, Lord, provide also that the needs of our loved ones here in the Philippines and abroad. Dinadalangin namin sa Panginoon na patuloy po kayong magtrabaho sa mga kapatiran, kakilala, mga kaibigan na kailangan po, Panginoon, ng lunas mula po sa kanilang mga sakit. Complete recovery po kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Sister Marjorie, si Grammy Crame, Pres Benz Alpapara Carla, kay Sir Nemesio Alipio Jr., Trinidad Cabigon, Geraldine Manuel, Manong Ilyong Asuncion, Auntie Marilyn Raca Alonso, Rafael Ragasa, Chiqui Alonso, LD Alonso, Edelberto John Cañete, Irene Laborte, Sir Alcaraz, Sir Ernesto Jose. Ganoon din po, Panginoon, we pray for Natalie Cheng, kay Janelle Sharp, and please, Lord, provide their needs. Maraming salamat po. And please give wisdom to the physicians or doctors that are attending to their situation, Lord, health-wise. Maraming salamat po. Please work also in the life of
Manang Etelma Ednilao, and of course Lord sa sitwasyon po ng Chan ni Manang Mirna Munoz, and of course kay Edna Tomas sa kanyang pong pagpapagaling, at sa lahat po ng mga mahal namin sa buhay na nangailangan po ng kalakasan, that you may please Lord strengthen them. Please protect Christine Ednilao sa kanyang pong training. Give her patience, Lord. And of course, Lord, please provide their needs. At sa anak po ni Sister Flor de Lisa, sa kanyang kalagayan, sa kanyang pamilya, that you may please give him that courage to stand and to move on. That the problem sa kanyang pamilya ay maayos din. Maraming salamat po. Now Lord, kami po ay nagmamakaawa sa inyo that you may please protect us from this virus. Na kung maaari, Panginoon, walain mo na po ito. Bless our government, Lord. Mula po sa aming Presidente, sa Senate, sa Congress, sa aming pong Governor, sa aming pong Mayor, down to our communities. Wherever we are, Lord, that you may please protect us. Give wisdom to the barangay officials, and of course, Lord, protection for the frontliners, and of course, Lord, sa mga pulisan, sa kasundaluhan, sa mga doctors, nurses, Lord, please protect them. Maraming salamat po. Sa mga na-infect po ng virus, we pray that you may please give them that patience that they need, and of course, Lord, sa kanila pong pagpapagaling, sana maging maayos sila, and please comfort also their families. At please provide their needs. Maraming salamat po. Muli, Panginoon, kami po ay inyong patawarin sa lahat ng aming mga naging kasalanan, and thank you very much, Lord, for this time to learn more from your word. Patuloy kayo matrabaho sa pamilya ng bawat isa sa amin for our needs, for the unity and harmony and love, that these three will reign in our hearts and our families. Maraming salamat po. Patuloy kayo magtrabaho, Panginoon, kay Brother Marcelino Gutierrez sa kanyang pong ministry o sa kanyang pong radio program dyan po sa Hawaii. At yung please protect him always as he work sa kanyang pong travel. And of course, Lord, bless his family, Lord, with unity and harmony and love. And of course, sa aming lahat. Maraming salamat po. Muli, Panginoon, dinadalangin namin sa inyo ang pag-comfort mo po sa mga pamilya na nawalan po ng kanila pong mga minamahal. That you may please comfort the Tubelio family, and of course po sa pag-uwi po ng bangkay ng aming pong pinsan dito sa Lawag, na maging maayos po lahat, na lahat po ng sasama na pumunta dito ay maging negative po ang resulta when it comes to antigen or swab test. Maraming salamat po. Gabayan mo po sila, Panginoon, at i-bless mo po at i-comfort din po si Ate Lokring at sa kanyang pong mga anak. Maraming salamat po, at tulungan niyo po kami ngayon, and please give us understanding as we learn from your word. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po, ang oras po natin ay 6:02, eksakto po, para diretso na po tayo sa ating pong pag-aaral. Natapos na po natin ang ating serye patungkol po sa pagiging negatibo, pagiging positibo, sa ating pong mga kaugalian, katangian, sa ating pong mga ginagawa sa araw-araw, na kailangan lahat po ng mga nangyari ay mai-convert lahat sa positive way. Okay. Lahat po tayo ay maging maayos ang ating pong response o sa ating pong mga pagresponde sa mga sitwasyon sa ating pong buhay. Dahil hindi po natin maipagkaila na ang buhay po, mga kakape, ay napakarami po mga pagsubok. Marami din mga tao na sadyang minsan pasaway sa buhay ng bawat isa. Pero wala po tayo sa pwesto para sabihin natin we should avoid these people, or we should not talk to these people, since they are part of of humanity.
Pare-pare po tayong nangangailangan ng tulong at nangangailangan po ng pagkakataon na matuto po sa buhay. That's why sa mga taong alam natin na may sadyang mga katangian na nakakasira po ng ating panahon, ng ating oras, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, we should have that tender heart para sa kanila. Kailangan po nating isipin ng Panginoon, ganun po siya sa atin. Despite of how sinful we are, God loves us so much. Pinatunayan niya ang pagmamahal niya sa atin. Na kahit na minsan tayo walang pakialam sa Kanya, pero salamat sa Diyos, hindi siya nag-give up sa atin. And thank God for that. Maraming salamat sa Panginoon. And now mga kakape, ating pong pag-usapan ang isa pong sitwasyon na nangyari po sa early ministry o sa ministry ng Panginoong Jesucristo nang nandito siya sa lupa. Nang dumating po siya rito para gawin po ang kanyang misyon para sa ating lahat. Okay, yung ating pong caption ngayon ay pagpapatawad. Pagpapatawad. Maaring sabihin nyo, ilang beses mo na rin naituro yan sa amin yung pagpapatawad. Sige. Totoo po yan. Ang pagpapatawad kasi minsan mga kape, if we don't have that heart, that love within, na nagtatrabaho, kung saan nagtatrabaho ang Panginoon sa ating pong buhay, mahirap pong magpatawad. Pero, ating alamin at ating pong pag-aralan ang sitwasyon po dito sa istoryang ito na naisulat sa aklat po ng Luke, naisulat po sa Gospel, naisulat po sa Matthew, naisulat po sa Mark, Luke at saka sa John. Ano ang istoryang ito? Ating pong buklatin ang ating mga Biblia. If you have a Bible with you, open it in the book of Luke chapter 7 verses 36 to 50. 14 verses po ito. 14 verses, babasahin po natin ito dahil ito po ay isang istorya. Nangyari po ito nung panahon ng Panginoong Jesucristo dito sa kanyang pong earthly ministry. Okay, ito po ang sinasabi. Luke chapter 7 verses 36 to 50. This account is about a woman who came to Jesus. And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. Meron pong isang lalaki, isang Pariseo, isang leader ng isang grupo ng panahon nila kung tawagin ay mga Pariseo o mga Pharisees. Ito yung mga pari. Ihahalon tulad sila ngayon sa mga lawyers, parang ganon. Lawmakers, mga Pharisees, religious leaders. Okay? And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. So, ang tinutukoy dito na inimbitahan niya para makikain sa kanya, tumuloy sa kanilang tahanan para kumain ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Inimbitahan niya si Jesus kasama ng kanyang mga alagad, siyempre ang mga disipulo. So this is what happened. And he went into the Pharisee's house. Jesus went into the Pharisee's house and sat down to meat. So nakikain siya, kumain sila doon. At habang kumakain, and behold, a woman in the city which was a sinner. Okay? So, ito na nga po yun. Which was a sinner. When she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. So, ang babaeng ito na makasalanan na ayon sa versikulo na ating po nabasa, nagdala po siya ng isang pabango. Isang bote ng pabango. Pabango na napakamahal. Ito ay precious ointment. Na kung ating pong susuriin, yung patungkol po dito sa ointment na ito, it cost her
1 year salary, 1 year savings. Hindi lang po yung yung halaga ng isang buwang sahod. This is a year salary. Ganun po kamahal ang alabaster box nito na pabango. Yung bote na ito na hawak-hawak niya na meron pong karga-kargang napakamahal na pabango. So, what happened? And he stood at his feet behind him weeping. So, ang babaeng ito nagpunta doon sa likod ng ating Panginoong Jesucristo at umiiyak. At ang kanyang pong luha, hinuhugasan po. Grabing pagluha yun. Talagang makikita po natin dito yung pag-iyak niya na sobra-sobra. Yung iyak na meron pong halong yung tinatawag na pagsisisi sa kanyang pong mga kasalanan. At dito niya nakikita, pinapakita niya rito yung kanyang pong paggalang sa Panginoong Jesucristo. And this woman was crying. And with her tears, ito po yung pinangugas niya sa paan ng Panginoong Jesucristo. And did wipe them with the hairs of his head. At pinampupunas niya yung kanyang buhok na siya yung pinatutuyo niya doon sa paa ng Panginoong Jesucristo. At ang nangyari pa ganito, and kiss his feet. Hinahalikan din niya ang paa ng Panginoong Jesucristo. And anointed them with the ointment. So dito niya ibinuhos sa Panginoong Jesucristo ang ointment na ito, ang alabaster box na ito, na napakamahal. Can you imagine that? Kung titignan natin, dito sa ating binasa dito sa Luke, dito sa binabasa natin, dito na ipapakita na sa paa mismo ng Panginoong Jesucristo, ibinuhos ito. Pero kung ating pong babasahin lahat ng mga konteksto na nakasulat po sa Ebanghelyo, dito sa the Book of the Gospels, pati po sa ulo ng Panginoong Jesucristo, binuhusan din niya yon. So what do you think what will happen in the room na binuhusan niya naman napakamahal na pabango? Talagang no Ilocano kat agayamuom iti bangluna kadeta nga lugar. Talagang ang bango-bango sa paligid doon sa kwartong yun kung saan sila kumakain. So what happened when she did that? Meron mga taong hindi po natuwa. May mga taong hindi po natuwa. Katulad po rito ni Simon, isa sa mga tao doon, isa yung host ng kainan na yon. And ano nangyari? Now, when the Pharisee had bidden him, so nung nakita ng Pariseyong ito na si Simon, nako, ano ba itong ginawa niya? And he spake with himself, sa isip niya sabi niya, itong taong ito na si Jesus, kung alam lang niya, kung siya ay isang propeta, kung alam lang niya ang trabaho ng babaeng ito, nako, hindi ba niya alam na ang naghawak sa kanya isang pokpok, o di ba? Isang bayarang babae. Itong babaeng ito, isa pong harlot, isa pong tawag na prostitute. And that day or that time, nung nandun siya, sabi ng Phariseo na ito, si Simon, sabi niya, hindi ba niya alam na makasalanan tong taong ito? Hindi ba niya alam na umawak sa kanya isang taong mababang kalapating mababang lipad? At bakit niya hinahayaan ito? For she is a sinner. O, di ba? Ito ang isip ni ng Pariseyong ito, si Simon. And Jesus answered, ito nga ang nangyari. And Jesus answering said unto him, isip lang na yun inisip lang niya yun. Pero alam ng Panginoon Jesucristo. Dito sa verse 40. And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. Meron akong sasabihin sa iyo. Sabi niya. Ang sabi ni Simon, sige, Panginoon, sabihin mo, magsalita ka lang. Ang sabi ng Panginoon, there was a certain creditor which had two debtors. May nagpapautang
at merong dalawang nakautang sa kanya. May isang naniningil sa kanyang dalawang nakautang sa kanya. At ang isa ay nakautang ng 500 pence. Malaking halaga po yun that time. And the other 50 pence. So, if you will compare these two, 500 to 50, napakalaki na agwat. And when they had nothing to pay, nang wala silang pambayad, he frankly forgave them both. Pinatawad niya ang dalawang ito. Ibig sabihin nun, winalanan niya ang kanilang pagkakautang. Tapos, isipin nyo, yung 50 pence pinatawad ng kanilang yung taong kanilang pinagkautangan. At saka yung 5 pence, napatawad din. Nawala na yung kanilang mga utang, sige, wala na. Kalimutan nyo na yung mga utang nyo sa akin. At ito ang tanong ng Panginoong Hesukristo sa paraseyong ito. At tell me therefore, sabi ng Panginoong Hesukristo, which of them will love him most? Sino sa dalawang ito ang mas higit na magmamahal ngayon sa pag nakautangan nila? And Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. Siguro, Panginoon, yung tao na nakautang sa kanya ng mas malaki, yun ang lalong magpapakita ng pagmamahal sa kanya. At ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, and he said unto him, Thou hast rightly judged. Tama yung pangtimbang. Tama ang iyong sinabi, Simon. Tama ang iyong pagkakatimbang sa sitwasyon. So, and he turned to the woman, and Jesus turned into the woman and said, Simon, nakita mo ang babaeng ito? Pumasok ako rito sa bahay mo, Simon, at hindi mo ako binigyan ng tubig para hugasan ang aking paa. Okay? But she has washed my feet with tears. Hinugasan niya ang paa ko ng kanyang luha. And wiped them with the hairs of her head. At pinunasan din niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga buhok. Thou givest me no kiss. Hindi mo ako hinalikan, Simon, nung pumasok ko sa bahay mo. But this woman, since the time I came in, had not ceased to kiss my feet. Pero itong babae ito, nung pumasok ako hanggang ngayon, hinahalikan pa niya ang aking mga paa. My head with oil, thou didst not anoint. Hindi mo ako binasbasan ng langis nang pumasok ako sa bahay mo, Simon. But this woman had anointed my feet with ointment. Pero ang napakamahal na alabaster box, yung pabango ng babaeng ito, na nagkukos ng 1 year salary niya, ibinuhos sa akin. Wherefore I say unto thee, her sins, which are many. Simon, sinasabi ko sa ito, yung kasalanan ng babae ito na marami ay napatawad na. For she loved much, but to whom little forgiven, the same loveth little. And he said unto her, thy sins are forgiven. Nung sinabi niya sa babae ito, sinabi ng Panginoon, ang kasalanan mo ay napatawad na. May nagsabi, and they that sat at meat with him began to say within themselves, who is this man? Sino ba itong taong ito na nakakapagpatawad ng kasalanan? And he said unto the woman, sinabi niya sa babae, sinabi ng Panginoon, thy faith hath saved thee. Dahil sa pananampalataya mo, ikaw ay naligtas. Humayo ka na may kapayapaan. Go in peace. So, ano ang ating pong makukuhang leksyon o aral sa sitwasyong ito? Meron pong isang istorya na meron pong isang preacher na kung saan siya po ay nagtuturo ng salita ng Diyos sa isang lugar. At meron pong isang babae
na prostitute. Kalapating mababa ang lipad kung pinag-usapan po natin, salita po natin. Bilang mga Pilipino, isang bayaran, lumapit sa kanya. Lumapit ang babaeng ito sa isang preacher. Sabi niya, tulungan ba ako? Hirap na ako. Meron akong anak, hindi ko siya mapakain. Kailangan ko ng tulong. Yun lang ang alam niya na paraan para maituwid ang kanyang para maiahon o para mapakain ang kanyang pong anak at ang kanyang sarili. And this preacher said, why not come to the church and worship with us? At doon papanalangin ka at tutulungan ka. Nagulat ang preacher na ito nung sumagot ang babae. Maraming beses na akong pumasok sa mga churches na sinasabi mo yan. Pero never sa kanila ipinakita sa akin yung tunay na concern. Can you imagine that? Nakakahiyang pakinggan. May mga churches today na ang kanilang ang mga attenders Vera de los Benos ay concern lang nila yung kanilang sarili. And they did not realize and acknowledge yung dahilan kung bakit sila nandun sa church o sa isang simbahan. They are there to serve God. They are there to worship God, to honor God, to serve others, and to serve with humility. Yan po yung ating pong pakay kung bakit tayo napupunta sa mga simbahan o sa mga churches. And now, minsan, tayo po ay nagiging mapanghusga sa kapwa. Na kung alam natin na isang tao ay makasalanan, ayaw natin silang kausapin. Ayaw natin silang lapitan. Bagkos, minsan ang ating pong pakiramdam sa kanila at tingin sa kanila ay napakaruming mga tao. In mis, parang wala silang pag-asa. And this is the confession na makikita natin dito, katulad ng isang babaeng ito sa istorya natin, na isa po siyang babaeng makasalanan at ang tingin sa kanila ng mga tao ay napakarumi. And because of this woman, when he saw the Lord Jesus Christ, siya po ay guilty. Na-guilty po siya sa kanyang mga ginagawa. And because siya po ay nagsisisi, and she admitted her wrong, tinanggap po niya yun. Inamin po niya, inaako niya yung kanyang pong pagiging isang babaeng makasalanan. At ito ang nag-udyok sa kanya para lumapit sa Panginoon para humingi ng kapatawaran. Hindi man lang niya masabi o hindi man lang may labas sa kanyang bunganga ang kanyang pagpapatawad sa Panginoon, paghingi ng patawad sa Panginoon, kapatawaran sa Panginoon. Pero ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang kilos o gawa. When she entered the house, ginawa na niya at nagsimula. At kung titignan po natin, ating pong suriin din ang puso ng Pariseo o ni Simon. Nasabi niya, what a waste. Ano ba itong ginagawa ng babae ito sa bahay ko, sa pamamahay ko? Ang maruing babae ito, wala siyang puwang sa bahay na ito. Pero siguro nahihiya lang siya sa Panginoon Kristo. Hindi lang niya siguro may tatakluwil o mapalabas yung babae ito. Pero sa isip niya, what a waste. Anong ginagawa ng babae ito? Di na lang binenta yung mamahaling pabango na yon at ibinigay sa mga mahihirap. Bakit hinahayaan ng Panginoon Kristo na ganun? Sayang, di ba? Iniisip niya yung iba. Hindi niya iniisip yung kanyang sarili. Hindi rin siya concerned doon sa babae na nagpapakita ng tunay na pagsisisi sa kanyang pagkakasala. And nakakalungkot po mga kape, if there are people like this Pharisee, like this Simon, na ang kanyang tinitignan ay yung kanyang sarili at yung
pagkakilala lang at pagka-acknowledge sa kanyang sarili o kanyang pamilya dahil sa paggawa ng isang bagay na mabuti na alam niya, sa pagkakaalam niya. Pero pinipili ang kanyang pong tinutulungan. Anyway, mga kakape, when we learn about the heart of this Pharisee, makita naman natin napakaliwanag na hindi po sa concern doon sa babae. And what happened, instead of appreciating what this woman did, anong ginawa niya? Criticize. Gusto pa niyang ipahiya. Pero, ano ang importante dito sa istoryang ito? Ano ang dapat nating matutunan dito sa istoryang ito? Let's disregard this Pharisee or this Simon. Siguro tong Simon na ito, kung ating pong alamin ang kanyang kaisipan, kung we will going to learn all this story from these Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, nandun po lahat ng istorya niya Now, makita natin na itong lalaking ito, si Simon, na isang Pariseo, makasarili. And he never was concerned. Hindi po siya naging concerned sa kapwa. Naging concern lang po siya sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. So, ano ang istorya, ano ang puso ng istoryang ito? Napakahalaga na ating pong malaman na ang istoryang ito ay ang pagpapatawad ng Panginoon. Kahit anong kasalanan mo, kahit anong kabigat ang nagawa, mapapatawad yan ng Panginoon. If we have this heart na katulad ng babae ito, na siya po ay nagsisi ng taos puso, and he cried, her tears was the feet of Jesus Christ, and he even offered that alabaster box na napakamahal. So, kung titignan din naman natin, mga kakape, yung puso ng babae ito, nagawa niya ito dahil sa pagkilala sa Panginoon Jesucristo na siya po ang kasagutan ng kanyang pong problema. Ng kasagutan ng matagal na niyang na nararamdaman bigat ng kanyang pong kasalanan. Alam niya yung kanyang ginagawa ay hindi po tama. Pero dahil sa hirap ng kanyang buhay, nagagawa niya ito. Ngayon, alam niya, when he saw the Lord Jesus Christ, siya po ay lumapit sa kanya with true repentance. Nagsisi at umiyak. Hinugasan ang paa ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang luha. Grabing pag-iyak yun. Siguro, humahagulgul pa yun. Tapos habang binugasan yung kanyang ang paa ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang luha, and kanyang pong buhok ginamit niya, and he poured the alabaster box, that ointment, that precious ointment to Jesus Christ. And she honored Jesus Christ by her act. Dahil po sa kanyang ginawa, ipinapakita rito yung kanyang pong paggalang sa Panginoong Jesucristo at ang kanyang pong tunay at sinserong pagsisisi. Ang kanyang puso ay sincere. And what is the result? What was the result? Jesus forgiven her. Pinatawad po siya ng Panginoon. Minsan sa ating buong buhay, mga kakape, when we say sorry to someone or to God, na parang napakababaw na lang. Sorry Lord. Sorry Panginoon. Sorry friend. Sorry kapatid. Parang gano'n na lang. Parang pagsabi natin ng pagsosorry sa kanila, sapat na. Hindi po dapat gano'n, mga kakape. It should be from the heart. Yung tunay na pagsisisi sa ating pumanagawang kasalanan. Na ihingi natin sa Panginoon ng kapatawaran lahat po ng ating mga nagawang kasalanan, because He is the only person that will judge us. He is only the person who have the power to forgive us from our sins. Kaya kung ano man po ang yung kalagayan ngayon, so tingnan po natin, ang usaping ito ay ang sitwasyon ng ating pong puso. What matter is that
kung ano po ang inyong heart, ang inyong puso. Katulad nga po ng istorya ito, na kahit na ganun kahirap at ganun kabigat ang naging kasalanan ng babaeng ito, because she was sincere, the Lord forgiven her. At ganoon din po sana sa ating lahat. Kung may makita tayong mga taong ganito o mga babaeng ganito, yung mga taong alam nating makasalanan, we should have that compassion, that heart to help them, to forgive them. Kung meron silang mga kasalanan sa atin, at kung nakita natin sila, wag natin silang husgahan, bagkos sila po ay ating lapitan at ipakilala ang Panginoong Hesukristo sa kanila na may kasamang pagtulong sa kanila. For them not to do those things that she or they practice na ginagawa nila, na alam nilang kasalanan. So, ang usaping ito ay napakahalaga na ating pong suriin ang ating mga puso, mga kakape. Yes, napakadaling magsabi, I am sorry. Yes, napakadaling magsabi na, oo, yung taong ito mahal ng Diyos. Pero sa atin mismo, minsan di natin na ipapakita yung pagmamahal natin sa kapwa. Tandaan natin, yung paghingi ng kapatawaran na sincero, yan po ang tinitignan ng Panginoon. We need to practice that. We need to acknowledge that. We need to realize that every time that we go to Jesus in prayer and ask for forgiveness, siguraduhin natin, yan po ay galing po sa ating pong puso. Dahil kung walang tunay na pagsisisi, wala rin pong tunay na pagbabago na pupunta o darating sa ating pong buhay o mangyayari sa ating pong buhay. Tingnan nyo ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagpapatawad. Dito sa 1 John chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. Tingnan nyo mabuti. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousnesses. Jesus is always ready to forgive us when we have that sincere heart to ask for forgiveness. At isa pa, pag pinatawad tayo ng Panginoon, tinan nyo, hindi siya yung katulad ng tao na kung minsan binibilang ang kanilang mga nagawang kasalanan. Pero tingnan nyo, doon sa Psalms 103 verse 12. Psalms 103 verse 12. Ito ang sinabi. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgression from us. So kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, yun ang sinabi ng Panginoon kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganon din inilayo ng Diyos ang ating mga kasalanan sa Kanya. Salamat sa Diyos, di ba? Isa pa, ito pa. Hebrews chapter 8 verse 12. Hebrews chapter 8 verse 12. For I will be merciful to their unrighteousness. Kaawaan ko. Mayroon akong awa sa kanila dahil sa kanilang mga ginagawa na kasalanan. And their sins and their iniquities will I remember no more. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang pagiging makasarili, hindi ko na alalahanin pa. Hindi ko na ipapaalala pa. Yan ang sinabi ng Panginoon. Hebrews 10:17. And their sins and iniquities will I remember no more. Ang ating daw kasalanan mula nung pag tayo humihingi sa Panginoon ng may tunay na pagkasinsero, may tunay na pagsisisi, sincere. Ang Diyos ang sabi niya sa atin, hindi na niya alalahanin pa ang ating mga kasalanan. Salamat sa Diyos. At bilang siya, ipinakita sa atin kung paano ang pagpapatawad. And that's why we Christians, should give this kind of forgiveness to the person who offended us. Sa mga taong nanakit sa atin, sa mga taong nagkasala sa atin, ito ang sinabi sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ephesians chapter 4 verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor, magkakamag-anak po yan na mga sama ng loob, and evil speaking be put away from you with all malice. And this thing, itong dapat natin gawin. Ephesians 4:32. And be kind one to another, tender-hearted,
forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So, patawarin mo na sila. Kung sino man yung mga nanakit sa'yo, yung mga nagpahiya sa'yo, patawarin mo na, kapatid. Dahil mahirap po na meron po tayong puso na may sama ng loob, may galit sa kapwa. Dahil ang sabi ng Diyos, Matthew 6:14 and 15, kung pinatawad daw natin ang ating mga offenders, God will also forgive us. But if we will not forgive them, God will never forgive us. So, choose. Anong gusto mo? Patawarin ka ng Diyos o hindi? Nasa iyo ang desisyon. But if I were you, I need to forgive my offenders, whatever their sins are to me. Because it is the will of God for us to forgive one another. Forgive and move on. And let's go for the Lord. And grow and to serve Him. Serve God, serve others, and let us serve with humility. Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa katuruan na inyong pong binigay sa amin ngayon, na kailangan po namin maging sincere sa aming pong pagpapatawad at paghingi ng kapatawaran. At ganoon din po, Panginoon, katulad po ng istorya ang aming pong napag-aralan, na ang puso po ang mahalaga, na hindi lang po yung dahil po sa aming ginagawa. Of course, dapat ang aming pong ginagawa ay galing po sa puso at ginagawa para sa inyo. Nang sa ganon, iyo pong ay appreciate ito at tanggapin bilang paglilingkod, bilang totoong pagkilala sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagiging example ninyo sa amin that we need to forgive and ask for forgiveness, as well as to treat everyone equal. At kung meron mga tao na kailangan po namin tanggapin, we should, for your glory, turuan mo po kami na ma-approach namin sila ng ayon po sa inyong pong ginawa. Maraming salamat po muli, Panginoon, patawarin mo kami sa lahat po ng aming kasalanan. And now, Lord, sa aming pong pamumuhay, gabayan mo po kami at proteksyonan. At laging itanim sa aming pong isipan na kailangan po namin ipakita ang tunay na pagpapatawad at concern sa kapwa, hindi lang po sa aming sarili. Maraming salamat po. We thank you and we praise you. Please bless those who will celebrate their birthdays today and those who will celebrate their anniversaries. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat, mga kape. And this is now the birthday song for the birthday celebrants for this day. Ayan po. Minsan late po yung pagpapakita ng inyong mga pangalan dito. So, happy birthday, Sir Raja Sanduani. Maraming salamat for always joining us. Kahit nalilit kay Wisan, you still catching. You still catching up. Maraming salamat. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Huwag niyong kalimutan, mga kape. Let us forgive. Let us ask for forgiveness. At huwag natin kalimutan, maging sincere po tayo. Salamat sa Diyos. Happy birthday to Meljan Sanyatan, Villanueva. Mark Stephen Acob Rosario. Ayan po, Stephen Rosario dyan sa Sitio 3. Roy Samonte, happy birthday. Happy anniversary to Bible Believing Baptist Church tomorrow. Ayan po. Happy anniversary, Pastor Eden. Mga taga-Bible Believing Baptist Church, happy anniversary. Ayan. Ma'am Arlene Castro dyan sa Gabo, happy birthday. Mary Jane Pakli, happy birthday. Senay Dalo Nolasco, happy birthday. Thank you for always watching. Senay Dalo Nolasco. Brother Juby Odon Crosina, happy birthday, Brother Reden. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang may birthday, kay Reden o kay Juby Odon Crosina, happy birthday sa iyo. King Brian Felipe, happy birthday. Kay Mary Jane Garcia, happy birthday. Kay John Marco Mercado Rio, happy birthday sa inyong lahat. Sana'y marami pang birthday ang
10:38. Late na po tayo sa mga nagtatrabaho dyan. Ingat kayo sa pagpasok. God bless you. Pwede na po kayong mag-out para makapasok na kayo sa trabaho. God bless you po. Maraming salamat for joining us. Ma'am Telma Harawal ko Adnala, maraming salamat. Jeff Alonso Casin, Marin Arap Alonso, maraming salamat. Auntie Flordelisa Asuncion, maraming salamat. Cas, of course, kay Cas Jenny Ragasa, maraming salamat. Brother Marcelino Gutierrez, Merge Sacedo Panse, maraming salamat. Manang Margie Aglipay, thank you very much. Clifford Palisakan, hello sir, thank you very much. Adel Tabawan dyan sa Malaysia, salamat po Sister Tabawan. Dumating na ba ang ating mga boxes dito? Maraming salamat Sister Adel. Manang Linda Gawat, thank you very much. Madeline Reynon, Manang, thank you. Susan Pascual, Manong Willie Reynon, Jennifer Sahagon dyan sa California. Argel, salamat brother Argel. Aida Valencia and Andres de los Santos Tina. Madali lang magpatawad pero mahirap na ibalik ang dating tiwala sa taong nagloko sa'yo. Tama po yan, Andres de los Santos Tina, pero kailangan pa rin natin sila i-consider. They are part of the people whom God loves. So let us love them also. David Asensio Maningas, maraming salamat. Stephanie Almasan, maraming salamat. Stephanie, congratulations sa inyo pong baby with Bong. Maraming salamat. Ingat kayo dyan sa Texas. Rosalie Avero Maningas, thank you. Judy, Brenda, Rosales, maraming salamat. Judy, God bless you. Manang Edna Alonso dyan po sa Hawaii. Manong Rudy, God bless you. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po Ma'am Pilipinas Andrada. Manang Louie Respicio, maraming salamat. God bless you. Manang Collier Reyes, De Vera, Pedro Valdivino, maraming salamat po. Good morning sa lahat po ng mga kasama natin dyan. Manang Mirna Munoz, Manong Edwin Nagkawili, Sonny Boy Delere, at sa lahat. Maraming salamat. See you bukas ulit. Okay? Brother Marcelino Gutierrez, maraming salamat. Ingat po palagi. And yan po, tayo magtatapos. At yan na nga po. At kailangan na po natin magpaalam. Ngunit muli, ito po ang inyong lingkod, si Brother Robbie. Sigaw pa rin, lagi nagsasabi sa inyo. Sa lahat po ng sitwasyon sa ating buhay, huwag po natin kalimutan ng Diyos. Unahin po natin siya. God first. Okay? Stay safe, do good to others. Let us follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, for our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay, and Sir Mina Pascual, good morning. Bye. I love you.